once again, good morning everybody. Today is a Filipino Tagalog Mass with Father Brian. So thank you for tuning in. Don't forget to subscribe, like and share. Today is Luke 18 verse 1 to 8. Your reward will be great in heaven. So we're doing the dance is doing the night instead of the drum thing.
Mano, like this. Yes, original.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Isang maligayang pagbati mula sa pamilya ng Good Shepherd, lalo na kung ito ang inyong unang pagkakataon dito. Kami ay nagpapasalamat na makakasama kayo upang ipagdiwang ang ika-29 na lingkos sa karaniwang panahon. Bumaling tayo ngayon sa ating mga kapatid kay Kristo na nakapaligid sa atin at magpaabot ng maiigit na pagbati. Bago magsimula ang misa, mayroon tayong ilang anunsyo. After the homily today, we will be taking our annual Mass attendance count. Please listen for the instructions to stand to be counted. This weekend's second collection is for World Mission Sunday. This year's theme, Missionaries Among All Peoples, is a special day that unites Catholics worldwide in prayer, solidarity, and support for the church mission efforts. Please be generous. Help our trunk or treat night on October 25th to be a success by donating bags of candy. Take a gift tag for the giving tree in the narthex and return your donations to the church or school office or during your siesta for confirmation class. Ready for Life Ministries will be running several one-day retreats in the month of November to help Christians deepen their relationship with Christ. See the bulletin for registration details. Please take a moment to silence your devices as a sign of reverence for God and respect for one another. Let us now prepare ourselves to celebrate God's love for us through the mystery of the Holy Eucharist. All scriptures is inspired by God and is useful for teaching and for training in righteousness, so that one who belongs to God may be equipped for every good work. With this statement, Paul is asserting that whatever else we may need in our striving for holiness and in sharing the gospel, the Word of God is the basis for all truth and the foundation for every good thing. The Lord has provided us with all that is necessary to keep His word. Let us ask Him in prayer to help us answer His call. Magsitayo po tayo at maglalapit ng gabi ang ating salaman na si Father Brian Kender. Ng Diyos
Satanas. At ang Panginoon kaya ngayon nag-iipon pagpagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos Satanas. Pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos Satanas. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. Mga kapatid, inaalay natin ang misang ito para sa kaluluwa ni Benjamin Pagdilaw Jr. Mga kapatid, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na kumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Dahil sa aking sala, sa aking pinakamalaking sala, kaya isinasamo ko sa mahal na Biring Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan.
Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi kaming matapat na sundin ang loob mo, upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita ay nasa Rephidim at sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moises kay Joshua, "Pumili ka ng tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalekita. Tatangnan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at ako'y tatayo sa ibabaw ng burol." Sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moses naman, kasama ni Aaron at Hur, ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalekita. Nangawit na si Moises, kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil doon, nilupit ni Josue ang mga Amalekita. Ang salita ng Diyos. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. 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 Sa gawin ng mundo, tumitingin ako. Saan bang gagaling ang aking saklolo? Ang tapat kong tulong sa Diyos magmumula. Sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan.
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, huwag mong tatalikdan ang mga aral na natutuhan mo at matibay na pinanaligan. Iyamang kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Mula sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulat ay inasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagkapabulaan ng maling aral, sa pagtutuwid sa litong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus, nakahatol sa mga buhay at mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari. Ipangaral ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Ikayatin mo, pagsabihan, at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Ang salita ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Lucas. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa mga alagad na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, sabi niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong ginagalang. Sa lungsod ding iyon, may isang babaeng palo na punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit ang malaunan ay nasabi nito sa sarili, bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, hindi ko magalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kapaparito niya. At sinabi ng Panginoon, narinig niyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumarating sa kanya araw-gabi. Bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawa sa kanilang katarungan.
Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya? Ang mabuting balita ng Panginoon. I think today, on this 29th Sunday in Ordinary Time, it is important that we focus on the two aspects of the readings today. First, in the Gospel reading, we hear about Jesus teaching his disciples the importance of prayer and persisting and persevering in prayer. Sabi nga ng Panginoon, magdasal araw-araw, araw-gabi, at huwag manghinawa. Hindi dapat natin sinusukuan ang pagdarasal. At ang pangalawang ito, na pwede natin pagnilayan ng araw na ito, ay yung nasa unang pagbasa. Nung tinataas ni Aaron at Hur ang mga braso ni Moises para manatili ang kanilang kapanalo sa digmaan nila. They were waging war, and the only way to keep that war from them losing the war is for Moses to have his arms lifted up. Stay with me on that one. One of the important things that I believe that is part of our life of faith is prayer. But we must also understand that in our prayer, we must understand the dynamic of our prayer and the dynamic of our relationship with God. Yung mga panalangin natin, huwag natin makakalimutan, huwag natin kakaligtaan, na ang bawat panalangin na ginagawa natin sa Panginoon ay laging naririnig at laging sinasagot. God hears our prayers, all caps. God answers our prayers, all caps. Period. Stop. That is an important understanding that we have. That our prayer is always heard by God. And we must never give up in doing so. But one aspect of that dynamic is that God, in His response to our prayer, would not always be what we necessarily ask. Hindi lahat ng hinihiling natin sa Panginoon ay ibibigay sa atin kung paano natin hiningi at kung anong hinihingi natin. Dahil ang sagot niya sa atin kung anong kailangan natin. He gives us what we need. And if the point of Jesus saying this parable is that if this judge, this bad judge, would relent in what the woman was asking, the widow was asking for, God would not hesitate to respond immediately. The judge in the parable today was delayed because he just didn't care. But we have a caring and loving God. Mapagmahal ang ating Panginoon. Kaya bawat hingi natin, bawat panalangin natin, ay sinasagot. He would always give us what we need. And it is an important, the last question that Jesus asked in the parable is that when the Son of Man comes, would He find faith on earth? Makikita ba niya sa atin ang pananampalataya natin? Kasi minsan, pag nagdarasal tayo, kung hindi natin nakuha ang hinihiling natin, para tayo sa mga bata, nagdadabo. We grumble. And we say, what's the point of praying to God when He doesn't answer what I asked for? When He doesn't give me what He asked for? To the parents here, how many times have your children asked you, can I eat ice cream before dinner? What's your response? Dinner. Like, no, you don't give your children ice cream before dinner because you know what's good for them.
And that sometimes, even as adults, we don't understand. We don't sometimes easily comprehend. And it is faith that would allow us to grow in His trust, in our trust in God, who hears and answers our prayers. And sometimes answers it in a way that we may not always immediately see or immediately understand. So it is a good dynamic of prayer that we need to understand so that we can grow in our life. And when we teach our children to pray, they would also understand that. Because sometimes, how many among you parents have also said, because I say so? But make sure you also have a good explanation later on. Because sometimes, just if I say so, then you walk away. And imagine for us, now that we're adults, how many of us adults here heard that also from our parents? And we never got an answer. But thankfully enough, many of us, when we became adults, we grew into an understanding of why our parents said, you better be home before the street lights turn on. We understood that as adults. We did not understand immediately, but we eventually understood what it meant. Sometimes that's how our relationship with God through our prayer is. And that is a good point to understand today and take to heart. The second part that I wanted to point out today is that battle that the people of God were waging against the Amalekites. Sorry, my mind is just like had a blank. But the battle that they were waging was a story about how they were winning when Moses' arms were lifted up, and they started losing when he went down. When it went down. Interesting, right? Oh, it's like in a game. Sorry, my imagination can get away with it. But the point here is that when Moses' hands were tired, Aaron and Hur came over to lift it up for him. And the battle waged on. The people of God kept winning. The reason I'm pointing this out because this week somebody asked me, Father, are we really obligated to come to Mass? And why do we really have to come there? And I just said, and for some reason, because I was really reflecting on this gospel, I had to reflect upon it, and I want to share this reflection with you. We are obligated to come to Mass every week because it's our prayer. It's a way for us to start the week, to open ourselves to God's grace, so that we can push forward to whatever challenges we will meet and have a grateful heart for whatever triumphs we make. Binubuksan natin ang ating sarili sa grasya ng Panginoon. And then at the end of the week, we come back to this very place so that one, we could give thanks for whatever triumphs that we had. Bigay pasasalamat tayo sa mga nagawa natin itong linggo, mga pwede natin ipagdiwang. And take the opportunity to seek God's forgiveness for whatever offenses that we have committed against another. Humingi tayo ng tawad. At buksan natin muli ang ating mga puso, open our hearts once again to receive that grace so we could face another week. Now that is just the individual part of us. Where does Aaron and Hur come from? How does Aaron and Hur get into the picture? It's because when we come here, we don't only come for ourselves, but we come for each other. So one, we can celebrate each other's joys. We can be in each other's company, in our sorrows, in our hurts.
and realize that we are all walking together towards the road of salvation. That's why we want and we need to be here for Mass. Don't ask me how I got there, but that was my reflection. Because I realized, just like Moses needed the help of Aaron and Hur, we do need each other. Kailangan natin ang isa't isa para magwagi rin tayo sa ating buhay pananampalataya. So we can also be triumphant in our life of faith. That's why we are here. And because we are part of this one body of Christ, we can rejoice together, we can support one another, and be there for each other, not just this following week, but every week to come. And that also motivates us to keep persevering in our life of prayer. As God hears our prayer, God will answer our prayer, not always in the way we want it, but always in the way we need it, like a good father, like a good mother, to their children. Amen. At this point, please remain seated because, as you know, every year we do our annual Mass count. So, if anyone who is under 18 years of age, under 18, not thinking they're still under 18, that's a whole different story. Let's admit our age. So those under 18, would you mind standing up so the counters could count? If you are under 18, please stand up. You can count me too. Counters, thumbs up if you're okay. All good? Alright. Now, under 18, please be seated. Over 18, please stand up. I'm just following instructions. For consistency. Counters all good? Thumbs up. This side. Good? Alright. Now, everybody stand. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya po sa isang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya po sa isang Panginoong Kristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa mga pagkuman ng kapanahon. Diyos, buwan sa Diyos,
liwanag buwat sa liwanag, Diyos na totoo buwat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaysa ng Ama sapagkat Diyos, sa pamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating kawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanawag mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat sa kalangitan at tumutok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay na nanggaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika. Gayon din sa isang binyag na kapagpapatawad ng mga kasalanan at naghihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Ngayong linggo ng World Mission Sunday, ating yakapin ang tema ngayong taon na mga misyonaryo ng pag-asa sa lahat ng mga tao. Lumapit tayo sa Panginoon, humihiling sa Kanya na tutulungan tayong maging mga mensahero at tagabuo ng pag-asa para sa iba. Tugon, kami iyong pakinggan, Diyos na makapangyarihan. Kami yung pakinggan, Diyos na makapangyarihan. Para sa simbahan na tayo naway bigyan ni Kristo ng matiyagang puso sa pagpapahayag ng mabuting balita, manalangin tayo sa Panginoon. Para sa lahat ng pinagkatiwalaan ng temporal na kapangyarihan, sila naway gabayan ng diwa ng katotohanan, manalangin sa Panginoon. Para sa lahat ng naghahanap ng hustisya, ukawin nawa ng banal na Espiritu ang kanyang mga tao at ipagtanggol ang mga nananalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Para sa ating lahat na nagtitipon dito ngayon, naway gawin tayong saksi ng Diyos sa kanyang mapagbagong pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Para sa mga intensyon sa kaarawan ni Cindy Kendrick Tilo at sa ika-29 na taong anibersaryo ng kasal ni Cory at Remy Jones, naway patuloy silang pagpalain at protektahan ang ating mapagmahal na Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Para sa lahat ng namatay na nabuhay sa liwanag ni Kristo, lalo na sina Cherry Pie, Pamitan at Nestor Alberto Silverio. Sila naway magpahinga sa kanyang walang hanggang liwanag sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Para sa mga kaibigan at pamilya na namatay kamakailan sa komunidad ng ating parokya, malaman nawa nila ang perpektong kapayapaan ng Diyos sa makalangit na kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Para sa lahat ng mga panalangin ng ating pinanghahawakan at katahimikan ng ating puso, para sa lahat ng intensyon na sinasaloob at sinasabi, manalangin tayo sa Panginoon.
Makapangyarihang Ama, pagalapin mo ang aming mga puso sa apoy ng iyong pag-ibig habang sumisikap namin sagutin ang mga tao sa misyon. Gabayan mo ang aming mga hakbang, yan mo kami ng kapangyarihan na magabayan ng Espiritu Santo upang maghatid ng pag-asa sa mundo sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos namang makapangyarihan. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo, ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang. Ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pagkiral. Sa pamuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya isa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Diyos makapangyarihan, Gustos ng maghati ang langit at lupa, o sana, sa kaitaasan, inagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-iisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, kung matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay ulitin, sa ibig ay inihain, bilang pagkain inumin, inasasal natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya inaari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mapupunod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, dingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jaime na aming Obispo, Rey ang kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimbay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa ng mahalabiring Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak sa puso na si Jose, kaysa ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magkasawalang hanggan. Sa pagpili na nakakagaling na utos at turo ni Kristo na Panginoong ating Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sa mahinang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Ito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo ko kami ngayon ng ating kakanin sa araw-araw at tawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa puso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo.
Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging suminyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan. Kaalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga hininyahan sa kanyang piging. Panginoon, di ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo na ay gagawin.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang. Kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Please be seated. Muna, may announcement. Parokya ito. Kaya lagi may announcement. Mayong sa inyong tanan, on behalf of the Filipino community and parishioners of Good Shepherd Catholic Church, I would like to express our sincerest gratitude to Father Brian Atienza for celebrating Mass for us today. I also would like to thank everyone who took part in serving and making this Mass special. And most importantly, I want to thank all of you for actively participating in the celebration of the Holy Eucharist. I would like to invite all of you again to come and join us next month, November 16 at 1 p.m. with Bishop Ray Percival as we celebrate a special Mass in this Jubilee Year of Hope as a part of the Asian Pacific Islander Group. I would also like to invite those who are interested to join the choir to come and join us in our practices every second and third Friday at 6:30 in the church. Thank you very much. I do hope that you can join Bishop Ray. I think I'm supposed to be here then. But I think, especially in October, ever since I came here to the US, I always enjoy the fact that we have a Filipino month here. We remember the contributions, the gifts that the Filipino people have brought to this country, brought to ourselves, especially in terms of our life of faith. But more importantly also is also think about our own mission. Because God has entrusted us with the faith, He planted the seeds in our heart, in our Filipino way, but it's also our call to plant the seeds of faith in the hearts of others, so it can also grow where it is planted, especially here in our churches. So I hope that you can join and celebrate that moment, celebrate that day, and I on my part also am very grateful for the opportunity na pag-visa sa inyo, sa Pilipinas, kahit medyo nababaluktot ng konti ang Tagalog ko. Sometimes when you don't use it, you really lose it. That's the truth. So, pero papasalamat po. Sana po, ikiling ko lang sa inyo. I hope that you just also pray for me in the parish where I am right now. I'm actually doing more Spanish ministry than actually English ministry. So I hope that you pray for me as pastor of Immaculate Conception, Sacramento, and be assured that my prayers for you here, Good Shepherd, and the leadership of Father Michael Bond, a friend of mine, that you continue to grow and flourish. At patuloy natin ipagdiwang ang pananampalataya sa ating Panginoon na bukas loob na ibinigay sa atin ng ating Diyos Ama. Please stand. Sumayin niyo ang Panginoon. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tapos na ang ating pagdiriwang ng banal na misa, kumain tayo ng mapayapa. Salamat. Kaya naliwanag sa pagsakit
May mama suplado. Susan. Yun ang mga kapatid mo. Kaya thank you. Mapo kaya kayo sir. Mapo kaya kayo sir. Ali ka anak mo. Ali, PhD. PhD, doktor yung doktor medicine. Panabihan ko na kasi kanya. Sabi ko, tingin ako sa kanya is na. Take my AIDS eh, kawarya. Hindi ka pumunta hapon. Saan? Ay, ate, birthday, 90th birthday ni Nanay Loreto. Hindi ko pwede ko na kasi one time lang. Ingat eh. Alright, thank you so much for coming in. I guess the next match will be Spanish Mass. Thank you so much. God bless everybody. Spanish, tumutugtog ka sa Spanish, ha? Ha? Tumutugtog ka sa Spanish, Mas, ha? Hindi. Tatapos yun lang. Pilipino lang. Tagalog, okay. Ingat! Thank you so much. God bless you all.